Tawag sa pagsamba, Awit 51 verses 1 to 2, 16 to 19. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Hindi mo nanais ang mga panghandog sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pagpakumbaba at pusong mapagtapat. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Sayon. Yaong Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon ang handog na haing, dalasan damana, torong susunugin, malugod na ito'y iyong tanggapin. Tayo pong lahat ay manalangin. Mapagmahal at makapangyarihang Diyos, aming Ama, nagpapasalamat kami sa iyong biyaya at katapatan na muling nagtipon sa amin sa gabing ito. Salamat sa pagkakataong lumapit sa iyo sa panalangin at sa pakikinig sa iyong banal na salita. Puspusin mo kami ng iyong banal na espiritu, linisin mo ang aming mga puso, palalimin ang aming pananampalataya at gawin mo kaming higit na tapat na mga alagad ni Jesucristo. Naway ang aming pagsamba, pakikinig at pananalangin ay maging kalugod-lugod sa iyo at magbunga ng kabanalan at pag-ibig sa aming pamumuhay. Pagpalain mo ang bawat narito, ang aming mga pamilya, ang aming simbahan at ang aming pamayanan. Patuloy mo kaming gamitin upang maging kasangkapan ng iyong pag-ibig at biyaya sa aming komunidad at sa buong mundo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang ating pong pag-aaralan ngayong gabing ito ay nanggagaling sa Awit 51, talata 1-12. Aking pong sandaling babasahin ang kasulatan. Ito po ang sinasabi: Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin,
ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang pagkasalsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lamang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan. Marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng iluwal. Makasalanan na nang ako'y isilang. Nais mo sa aking isang pusong tapat. Puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako'y linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Sa galakatuwa ako ay puspusin, at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Isang pusong tapat sa aking likain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, wag mo akong alisin. Ang Espiritu mo ang papagariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tinuturuan, sa iyo lumapit ang makasalanan. Ingatan mo ako, O Diyos, aking manunubos. Ang pagliligtas may galak kong ibabantog. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Hindi mo na nais ang mga paghandog. Sa haing sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, sa karapat-dapat ay ang pagpakumbaba at pusong mapagtapat. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Sion. Yaong Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon, ang handog na haing dala sa dambana, torong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. Tayo po'y sadaling manalangin. O Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, muli kami ay dumudulog sa iyo. Katulad po ng aming nabasa sa iyong salita, pagkadalisayan mo po ang aming mga puso. Nang sa ganon, O Diyos, ay malaya na ikaw ay makakilos sa aming mga buhay. Ihandaan mo po ang aming mga puso't isipan sa biyaya ng iyong salita, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, amin pong madama ang iyong presensya. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Ang ating pong pamagat ng pagbubulayan ay pinamagatan ko pong A Clean Heart, isang dalisay na puso na kung saan atin pong ipapractice ang paghingi ng kapatawaran. Ito po again ay nanggaling sa Psalm 51, 1-12. Mga kapatid, kung may isang uri ng panalangin na madalas ating iniiwasan, ito ay ang panalangin ng pagsisisi. Mas madali para sa atin ang humingi ng pagpapala kaysa umamin ng kasalanan. Mas komportable ang magpasalamat kaysa magpakumbaba. Pero sa Psalm 51, makikita natin na ang isang tao, si David, isang hari, isang leader, isang man after God's own heart. Pero bumagsak sa kasalanan, adultery, at hindi lang yon, murder. At sa gitna ng kanyang pagkadurog, hindi siya tumakas. Lumapit siya sa Diyos. Sa Psalm 51 ay hindi lang basta panalangin. It is a model prayer of repentance. Sa gabing ito, matutunan natin paano ba ang tunay na pagsisisi? Paano tayo magkakaroon ng malinis na puso? Unang punto, true repentance begins with honest confession. Sabi ni David, "Have mercy, O God, blot out my transgressions." Hindi nag-excuse si David. Hindi niya sinisisi si Bathsheba.
ang sitwasyon o ang stress ng pagiging hari. Ang sinabi niya, "Against you only I have sinned." Sa kultura natin ay madalas uso ang palusot culture. Sasabihin, pag may kasalanan, ganito lang kasi ako. Kasi mahirap ang buhay. Normal lang yan. Lahat naman ginagawa yan. Hindi naman ako kasing sama o gumagawa ng sama katulad ng iba. Pero ang tunay na pagsisisi, walang palusot. Hindi pinagtatakpan. Hindi tinuturo sa iba ang kasalanan. May isang patotoo, si Saint Augustine of Hippo. Isang kilalang theologian, dating nabuhay ng immoral. Marami siya kasalanan. Nandiyan yung lust, pride, rebellion. Pero dumating ang araw na narinig niya ang isang tinig ng Diyos habang siya ay nagbabasa ng Biblia. Umiyak siya at sinabi, "Lord, make me chaste, but not yet." Ibig sabihin, pabanalin mo ako, Lord. Pero eventually, ayaw pa nga niya not yet Pero eventually, sumuko rin siya sa Diyos at nagsisi. Ang kanyang buhay ay naging patunay. Hindi hadlang ang nakaraan para sa bagong puso. Kung meron man tayong mga nakaraang nais nating itago na kinakahihiya natin, pero ang sabi, hindi dapat yon maging hadlang para baguhin ng Diyos ang ating mga puso. Kaya sa ating pagbubulay-bulay, pagninilay-nilay, may kasalanan ba ako na hindi ko pa inaamin? Yan ang tanong natin dapat sa ating mga sarili. May pinagtatakpan ba tayo sa Diyos? Pangalawang punto, true repentance seeks inner transformation, not just forgiveness, na nabasa natin sa talata 6 hanggang 10. Muli, sasabihin ko, ang tunay na pagsisisi, ang hinahanap ay yung pagbabago, tunay na pagbabago sa kalooban, hindi lang paghingi ng kapatawaran. Hindi lang sinabi ni David, "Patawarin mo ako." Pero ang sabi niya, "Baguhin mo ako. Create in me a clean heart." Ang katotohanan, ang pagpapatawad ay nagtatanggal ng guilt. But transformation removes the desire to sin. Pag ikaw ay nabago na, nawawala na yung kagustuhan mo na magkasala. Sa atin, sa Pilipinas, minsan ganito ang sinasabi, "Lord, sorry po, last na to." Pero, inuulit. O kaya sinasabi, "Patawarin mo ko." Pero, wala pa ring pagbabago. Ang tunay na pagsisisi ay hindi lang iyak, kundi pagbabago. May isang dating drug addict sa Payatas na naging bahagi ng isang church outreach. Araw-araw siya nagdadasal na alisin ng Diyos ang kanyang adiksyon. Hindi overnight ang pagbabago. Ilang beses siyang bumalik sa bisyo, pero hindi siya tumigil sa paglapit sa Diyos. Ngayon, siya na tumutulong sa rehabilitation ministry. Ang sabi niya, hindi lang ako pinatawad ng Diyos, binago niya ang puso ko. Parang baha yan sa Rizal o Metro Manila. Kahit linisin mo yung bahay,
ibisin mo yung mga tubig, baha. Kung hindi mo naman aayusin yung pinanggagalingan ng tubig, kung saan ba nanggagaling yung baha, babalik at babalik ang dumi. Ganon din sa kasalanan. Kailangan linisin ng puso, hindi lang ang kilos. Tayo po ay magtanong sa ating mga sarili. Gusto ko ba talagang magbago o gusto ko lang mawala yung guilt? No? Anong bahagi ng puso ko ang kailangang baguhin ng Diyos? Ang pangatlong punto, true repentance restores joy and purpose. Pag ikaw ay tunay na nagsisi, humingi ng kapatawaran, yan ay pinapanumbalik ang kagalakan at ang layunin mo sa buhay. Yan ay sinabi sa verse 11 to 12. Sabi, restore to me the joy of your salvation. Ipanumbalik mo po sa akin, O Diyos, ang kagalakan ng kaligtasan. Kapag may kasalanan, nawawala ang joy natin. Mabigat ang pakiramdam. Nawawala ang gana sa panalangin. Parang malayo sa Diyos. Pero, ang pagsisisi ay nagbabalik ng kagalakan at direksyon. Isang ang testimony, itong si King David, sabing ganon, matapos ang kanyang pagsisisi, hindi siya tinanggal ng Diyos sa pagiging hari. Instead, ginamit pa rin siya ng Diyos. Isa pang tunay na istorya, kasaysayan ng isang tao na ang pangalan ay si John Newton. Dati siyang nagbebenta ng mga alipin. Sa English, slave trader. Nagbebenta ng tao. Pero nagsisi siya at naging pastor. Siya ang sumulat ng awit na Amazing Grace, how sweet the sound. Isipin ninyo, isang taong napakalalim ng kasalanan, pero ginamit ng Diyos para magdala ng pag-asa sa mundo. Sa ating aplikasyon, marami sa atin nagsasabi, hindi na ako pwedeng gamitin ni Lord. Ang dami kong kasalanan. Pero ang totoo, ang pagsisisi ay hindi katapusan. Ito ay simula pa lang ng panibagong buhay. Kaya paano natin ipapractice, no? Isasanay ang ating mga sarili, sasanayin, yung paghingi ng kapatawaran sa ating mga panalangin. Una, yung araw-araw o gabi-gabi na ating ine-examine ang ating mga sarili. Lord, saan ako nagkulang ngayong araw na to? Pangalawa, tukuyin kung ano yung kasalanan nagawa. Hindi pwedeng sabihin, sorry sa lahat. Kundi specific, Lord, sorry, nagsinungaling ako. Pangatlo, hilingin sa Diyos ang pagbabago ng iyong puso. Kaya katulad ng sinabi ni David, create in me a clean heart. Pang-apat, gumawa ng konkretong hakbang. Make a concrete step. Humingi ng tawad sa taong iyong nasaktan. Iwasan ang tukso. Dumistansya ka. Iwasan mo yung mga masasama mong mga habits.
yung nakakapahamak sa'yo. Panglima, stay in the community. Ibig sabihin, sikapin mo na ang mga kapaligiran mo ay mga kapwa mananampalataya na mag-e-encourage sa'yo. Natutulungan ka na makaiwas sa mga kasalanan, makaiwas sa mga tukso, small groups o prayer partners na tutulungan ka ipanalangin yung iyong mga kahinaan. Para sa ating prayer meeting ngayong gabi, no? Sandali po tayong mag-isip, manahimik. Bulay-bulayin natin. Ano ba ang kasalanang matagal ko nang dinadala? Ano ang hindi ko pa inaamin sa Diyos? Handa na ba akong magbago? Hindi lang humingi ng tawad, kundi tunay na pagbabago. Kaya tayo po ay manahimik ng sandali. Isipin po natin, ano ba, Lord, ang dapat mong baguhin sa akin? Baka may tinatago pa ako sa iyo. Sige po, tayo po ay sandaling manahimik po. Sa pagtatapos, mga kapatid, ang Diyos ay hindi naghahanap ng perfect na tao. Ang hinahanap niya ay isang mapagkumbabang puso. Sabi niya, a broken and contrite heart, O God, you will not despise. Sa verse 17, ang handog ko, O Diyos, sa karapat-dapat ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Hindi ka tatanggihan ng Diyos kung lalapit ka sa Kanya na may pagsisisi. In closing, let us pray. Panginoon, salamat dahil Ikaw ay Diyos ng awa at habag. Ngayon lumalapit kami sa iyo, hindi bilang matuwid, kundi bilang makasalanan. Linisin mo ang aming puso. Tanggalin mo ang anumang hindi kalugod-lugod sa iyo. Turuan mo kami magsisi. Hindi lang sa salita, kundi sa buhay. Create in us a clean heart, O God. At ibalik mo ang kagalakan ng aming kaligtasan sa pangalan ni Jesus. Amen. Bilang isang hamon sa bawat isa sa atin, practice repentance as a lifestyle, not just a moment. Ito ay isang kaparaanan ng buhay na hindi lang isang saglit sa buhay natin, kundi patuloy na takbo ng ating buhay. Hindi lang tuwing may problema, kundi araw-araw lumalapit tayo sa Diyos upang magkaroon ng malinis na puso. Tayo po sa panalangin. Muli, O Diyos, kami ay lumalapit sa iyo ng may pagpapakumbaba. Alam po namin, O Diyos, na hindi kami karapat-dapat na lumapit sa iyo hanggat hindi, O Lord, malinis ang aming mga puso. Humingi kami, O Diyos, ng kapatawaran sa lahat po ng aming nagawang mga kasalanan, hayag man o hindi hayag. Ikaw nakakabatid, O Diyos. Nawa, katulad ni David, kami talaga ay tunay na nagsisisi. Panginoon, na hindi lang humingi ng sorry, kundi naroon pa rin, Panginoon, ang hangarin na baguhin ang aming mga buhay. Baguhin mo, O Diyos. Salamat kay Jesucristo na siya ang aming katuwiran. Salamat sa kapatawaran
ng aming mga kasalanan. Sa tuwing kami lumalapit sa iyo, tumihingi, O Diyos, ng kapatawaran at nagsisisi, tinatanggap mo po kami sa aming makarumihan at ginagawa mo kaming muling dalisay sa iyong harapan. Maraming salamat po, O Diyos, dahil ito yung pagkakataon na makalapit kami sa iyo upang idulog sa iyo ang iba't iba po naming kahilingan. We can come boldly into your presence because of Jesus Christ, who is our righteousness, na tagapamagitan sa amin at sa iyo, O Diyos. Maraming salamat din sa banal na Espiritu na siya naggagabay sa amin, sa aming mga panalangin. Kung meron man kaming hindi mabigkas, O Diyos, ang banal na Espiritu ang siya nananalangin para sa amin. Panginoon, we pray, O Father, for so many things na kinakaharap. Katulad po ng kinakaharap namin ng mga problema sa aming bansa. Ikaw lang, O Diyos, ang nakakabatid. Kung ano ang tama, ang makatarungan. Dahil nga po sa politiko na nagtatakpanan, di na po namin malaman ano nga ba ang totoo. Pero wala pong lingid sa iyo. We pray, O Lord, for justice. We pray, O Lord, na matigil na po ang korupsyon sa aming bansa. We pray, O Lord, for integrity and honesty among our government officials. We pray, Lord, na managot ang dapat managot. Hindi lamang, Panginoon, sa iisa, kundi sa lahat. Na walang, O Diyos, na pinagkakampi-kampihan o pinagtutulong-tulungan, kundi, O Diyos, lahat ng may kasalanan ay managot. Alam mo po, Panginoon, na ang dami ng problema sa amin sa gobyerno. Dami ng utang ang aming gobyerno na maabot sa trilyon po, Panginoon. Pero wala naman po kaming nakikita na mga konkreto na napupuntahan ang mga pera ng bayan na dapat ay nagagamit, O Diyos, sa mga pangangailangan ng mga tao, ng mga mamamayan. So we pray, O Father, nawa sa mga sinabi po sa SONA, hindi lang ngayong SONA nakaraan, kundi yung mga nakaraan pang mga taon ng mga SONA. Nawa ay makita po ang tunay na pagbabago. Na naroon po, Panginoon, ang tunay na flood control. Na naroon po, Panginoon, na tunay na mananagot ang mga tao na may mga ghost projects. We pray, O Father, na sana, Panginoon, ay maibalik ang integridad ng hustisya sa aming lipunan. We pray, O Father, na hindi lang yung takot sa kapulisan, takot sa mga otoridad, kundi ang takot sa iyo po, Panginoon. Dahil karamihan po ng mga tao ngayon ay hindi na nakakakilala sa iyo. Kaya po, Panginoon, nagkakaroon ng mga pangsariling mga motibo, pangsarili lamang na paghihigante. Kahit po sa mga kabataan, nakakatakot isipin na mga kabataan ay hindi na natatakot sa otoridad. Hindi na natatakot sa mga guro.
hindi na natatakot sa iyo, O Diyos, na kapag, Lord, ay meron silang mga nakaaway ay dinadaan sa sarili nilang mga kamay, Panginoon, ang karahasan. Kaya po, Panginoon, we pray, nawa gamitin mo ang iyong mga anak na mga mananampalataya na hindi po manahimik sa kung ano yung nangyayari sa lipunan. That we may have the boldness to speak the truth. We may have the boldness, O Lord, to share your word, na kung saan po, Panginoon, unang-una ay kilalanin ikaw na Diyos na may pagpapahalaga sa bawat tao na iyong nilalang. Pagpapahalaga po, Panginoon, na sense na hindi po dapat namin, hindi po namin gagawin na makapagpahamak sa iba, na hindi po kami makakapanakit sa salita man, sa isip o sa gawa, dahil kami ay may takot sa iyo at may value ang bawat tao, bawat nilalang. Panginoon, the value of life. Kaya dapat ay naroon yung kung paano namin pinapahalagahan ang aming mga sarili, ay ganun din po ang pagpapahalaga namin sa aming kapwa. Panginoon, gamitin mo po muli kaming mga anak mo na makapagbahagi ng iyong salita, na mayroong kapatawaran, O Diyos, sa bawat mga tao na tunay na nagsisisi, na lumalapit sa iyo. May pagbabago pwedeng mangyari kahit gaano pa kabigat ang naiisip nila na kasalanan na nagawa nila. Turuan mo po kami, Panginoon, na umunawa. Turuan mo kami, mga mananampalataya, na hindi maghusga, kundi yan pong paghuhusga, O Diyos, ay para sa iyo. Ang para sa amin naman ay ang magmahal. Kahit na hindi ka ibig-ibig, mahirap ibigin. Pero Panginoon, tulungan mo po kami na iabot ang aming mga kamay sa mga tao na nangangailangan, O Diyos, ng pag-asa, ng pagbabagong buhay. Bigyan mo po kami ng kalakasan na nanggagaling sa banal na Espiritu to speak out, O Lord, the truth, na may kaawaan, na may pagmamahal. Hindi man sa aming maaring mag-umpisa sa aming pamilya, at hindi lang yan, sa eskwelahan, sa workplace, sa komunidad. Napakahirap po, Panginoon, na tumayo, manindigan, na bilang isang mananampalataya. But we know, O Lord, that if we speak the truth and knowing that you are with us, Panginoon, sasamahan mo kami at di kami kailangang matakot, Panginoon. Kaya sa amin pa lang, Lord, umpisahan mo po sa aming mga mananampalataya. Sabi mo, Lord, love casts out all fear. Maaring meron kaming mga takot dahil katulad ni David, may makasalanan kaming mga dinadala. But if we knew, O Lord, that you love us, that you can forgive us, O Lord, at just humble ourselves before you, tanggapin namin ang inaalok mong, O Diyos, na kapatawaran. You will forgive us.
And if we have this true repentance, you will transform us, O Lord. Nawa ang transformation na yan sa amin ay maging catalyst po para maging influencer kaming mga mananampalataya sa aming paligid upang makita, O Diyos, na may pananagutan kami sa harapan mo. Hindi mo pinapalampas po, Panginoon, ang mga kasalanan at may kaakibat yan na kaparusahan. Nawa, O Diyos, yan ang aming ipaabot sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo. Father, we also pray for our church, Taytay United Methodist Church. Patuloy po kami na dumudulog sa iyo. Panginoon, unang-una na patuloy mo po, O Diyos, na palalimin ang iyong mga anak, mga kaanib, at mga kasama na rin ang buong pamilya. Mapalalim sa aming pananampalataya at magkaroon po kami ng pagkakaisa sa aming layunin, O Diyos, na we would go and preach the gospel. Magamit po ang bawat isa sa iba't ibang mga ministries po, Panginoon. Buuin mo po ang mga iba't ibang mga ministries ng aming iglesia, ang Taytay United Methodist Church. Palakasin mo po ang bawat mga age level ministries, ang mga kababaihan, kalalakihan, ang mga kabataan, ang mga young professionals, ang mga maya po, Panginoon. We pray, O Father, na patuloy mo po palalimin din ang mga kaalaman ng mga mas bata pa sa kanilang mga Sunday school, sa mga extension classes. Salamat po, O Diyos, dahil nakita po namin kung paano, O Diyos, pinababalik mo mga bata sa hapay na nung nakaraang Sabado ay nagkaroon po ng 40 na mga kabataan, na mga bata na dumalo para matuto sa iyo. We pray, O Father, magkaroon po kami rin ng pagkakataon na muli ay makapaglingkod sa mga bata sa hapay, sa creek po, Panginoon. Nagkaroon lang po, O Diyos, ng mga hadlang katulad ng pag-ulan na kung saan ay nagiging sagabal o hadlang para kami ay makapaglingkod doon. Nawa, O Diyos, may mga panahon talaga na maititipon ang mga bata para ay makapaghatid kami ng iyong salita at matuto sila ng tunay na paano magkaroon ng ugnayan sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo. We pray, O Father, that you continue to bless us, O Lord, sa aming mga worship services, na kung saan hindi lamang po sa four walls of this chapel naririnig at nahayag ang salita, kundi nakakaabot pa sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa, dahil po sa mga live streaming. Patuloy niyo po, O Diyos, na gamitin ang aming church na ito para, O Diyos, ay maihayag ang iyong salita. We pray, O Lord, na patuloy mong gamitin ang communications team, ang aming mga tech team, ang mga equipments na ginagamit, O Diyos, na maging maayos ang lahat para ito po ay magamit para sa aming live streaming. Gamitin mo po ang mga talento ng mga praise and worship team para po maidala sa pinakamataas na pagpupuri ang kongregasyon at ganoon na rin makikisama sa pagpupuri, pagsamba ang mga tagapakinig sa iba't ibang mga lugar. Patuloy na gamitin niyo po ang iyong lingkod na siyang kadalasan po na tumatayo para ihatid ang iyong salita, ang biyaya ng iyong salita. I pray, O Lord, for blessing, for the filling of the Holy Spirit po, Panginoon, sa tuwing ako, Diyos, ay tumatayo at nagpapayo ng salita po, Panginoon. Gamitin mo ang aking mga bibig na daluyan po, O Lord, ng pagpapala na nanggagaling sa iyo.
that only, O Lord, your word will come out from my mouth, O Lord, na ikaw ang nakikita, ikaw ang naitataas, at ikaw ang nalalwalhati po, Panginoon. Patuloy mo po ang gamitin, O Diyos, ang iba't ibang mga ministries po, Panginoon. Ang mga leaders ng church, magmula po sa aming council chairperson hanggang sa mga members ng mga committees. At we pray, O Lord, na patuloy mo po na i-guide, proteksyonan po, Panginoon. Palakasin ang pananampalataya ng bawat kaanib at mga pamilya, na maging sentro ka, O Diyos, sa bawat pamilya, na magkakaroon po ng mga family devotion, family prayer, na nandoon, O Diyos, yung tunay na respeto, paggalang, unang-una sa iyo, and then paggalang sa mga magulang, respeto po, Panginoon, at tunay na pagtutulungan ng magpapamilya. Ganun din po, O Diyos, gamitin mo po ang iyong mga anak para maging ilaw mo sa kanilang mga workplaces, sa eskwelahan po, Panginoon, sa komunidad. At kami patuloy ay dumudulog sa iyo, Panginoon, sa aming mga kapatiran na nangangailangan ng mga panalangin dahil po sila ay may mga karamdaman. Para po kay Ate Rowena Mejia, na kapatid po ni Kuya Robert Cabangan, na nangangailangan po ng surgery ngayon pong August 15 dahil po sa kanyang problema sa spine. I pray, O Father, na igawad mo sa aming kapatid na ito na si Rowena ang kagalingan. I pray, O Lord, maimsan po yung sakit, yung mga kirot na kanyang nararanasan sa ngayon po, Panginoon. At ihanda mo po siya, Panginoon, sa surgery. Ganoon na rin, ihanda mo yung mga espesyalista, mga surgeon, ang mga gamot na gagamitin po, Panginoon, para yan po ay ang siyensya na siya rin pong ipinagkaloob mo para mabigyan po ng kalunasan ang karamdaman po ni Ate Rowena. At hindi rin po namin na inaalis ang aming pag-asa po, Panginoon, na ikaw ang kinikilala namin na tunay na manggagamot, na ipataw mo po sa kanya, O Diyos, ang kagalingan. At ang kanyang pangangailangan po, Panginoon, na pinansyal din para makatulong po, O Diyos, sa mga pangangailangan nila. At ang suporta ng buong pamilya ay naroon din po, Panginoon. We keep on praying. Suporta rin ang buong iglesia para sa surgery ni Ate Rowena. Gayon din po para sa pamilya ng Asarcon, na si Jamie, Nicolas at si Nika po Esguera, na siya pong pamangkin ni Ate Lucy. Siya po, si Ate Nika ay kasalukuyan po nagdadalang tao sa kanilang pangalawang anak, at ngayong pong darating na Setyembre ay siya po ay mag-undergo ng cesarean. Kaya muli, O Diyos, lumalapit kami sa iyo na maging maayos po ang kanyang pregnancy. Bigyan niyo ng patuloy na kalakasan si Nika at ang kanyang dinadalang baby, upang sa ganoon sa September, na kung saan ay yun po yung due date niya, ay maging patuloy na maging malakas ang mag-ina at maging successful po ang kapanganakan, ang pagde-deliver ni Nika sa kanyang anak. Patuloy rin po naming dinudulog sa iyo ang asawa po ni Rhoda, na si Deo po, na nagkaroon po ng
ng stroke po. O Diyos, we pray at sa kanyang sa puso, Panginoon, kay Deo, na maging regular po ang kanyang heartbeat, maipanumbalik ang kalakasan po ni Kuya Deo, at mapanumbalik din po yung kanyang pananampalataya sa iyo, na hindi mo po siya papabayaan, hindi mo po siya iiwanan, pagtiwala lang po siya sa iyo at siya po ay gagaling dahil ikaw ang tunay na manggagamot. Ganun din po, bigyan niyo ng kalakasan ang Ate Roda at ang buong pamilya sa kanilang pag-encourage po kay Kuya Deo at pagtulong sa kanyang patuloy na pagpapagaling. Pagkaloob mo po sa kanila ang kanilang mga pangangailangan. Ganun din po ang patuloy po namin na pasasalamat sa iyo sa patuloy na kagalingan na ipinagkakaloob niyo po kay Ernie Leonson, kay Kuya John Barela. Patuloy na kalakasan, kalusugan, ipagkaloob niyo rin po kay Ate Linda Leonson, kay Fiscal Gloria de Guzman. I pray, O Father, sa lahat po ng mga kaanib, mga anak mo na nakakaranas po ng karamdaman saan mang parte ng kanilang mga katawan. Po Panginoon, I pray, hipuin mo po sila sa mga parte ng yan at nang sa ganoon, O Diyos, ay makaranas po sila ng tunay na kagalingan na magmula sa iyo. Wala naman pong imposible sa iyo po Panginoon, at nakita po namin ang iyong katapatan sa mga kapatid po namin na mga nagbigay ng mga patotoo na tunay. O Diyos, sa walang imposible sa iyo, kami lamang ay magtitiwala sa iyo at ipagkakaloob mo po Panginoon ang tunay na kagalingan. O Diyos, marami pa kami nais na ilapit sa iyo, pero salamat po Panginoon dahil batid mo at kilala mo ang bawat isa sa amin. Anuman po ang aming mga kahilingan, igawan mo po, O Diyos, ang pinakamainam na sagot sa aming mga kahilingan. Matuto po kami, O Diyos, natanggapin kung ito man ay ang kasagutan mo ay hindi. Dahil alam po namin na meron ka pang, O Diyos, na inilalaan na mas mainam pa kaysa sa aming mga hinihiling. Tulungan mo po kami na maghintay kung hindi pa ito ang kapanahunan ng aming hinihiling na kasagutan sa aming mga prayer. In your timing, in your own timing na which is always right, ay matuto kami maghintay at matuto sa iyo. At kung kami naman po ay nakatanggap ng kasagutan sa aming panalangin, we pray, O Father, na hindi kami makalimot na magpasalamat sa iyo at magpatuloy lamang po Panginoon na ikaw ang aming kinikilala na Diyos ng aming buhay, si Jesucristo na siya ang aming tagapagligtas at Panginoon, at ang banal na Espiritu ang siyang patuloy na gabay sa aming mga buhay. Ngayon, itaas natin ang ating mga kamay at patuloy nating tanggapin ang biyaya ng pagmamahal ng Diyos Ama, ang biyaya ng kapatawaran sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ni Jesucristo, ang kaaliwan at kalakasan, kapangyarihan ng banal na Espiritu mapa sa atin, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.